Ngayon nga ay nandito tayo sa lugar kung saan nangyayari ang kilos protestang ito at ating napapanaymin ang ilan sa mga sumali sa kilos protestang ito. Nakakagalit. Dahil sa mga bunggong na politikong ito, ay tila'y nawawalan na sila ng hiya. Paano nila natin na tumakbong muli kung sila ang tunay na pasakit sa taong bayan? Na nandito kami, nananawagan sa pagpapatalsik kay Baby Emmanuel. Justisya para sa bayan! Justisya! Justisya para sa bayan! Nakakatakot ang mga tao na walang konsepto ng pagsisisi, ano? Totoo. Nakaka-curious tuloy kung sino tayo sa nakaraan. Gusto mong subukan ng ulit. Naniniwala akong mabuti kang tao sa taas. Siguro gusto ko lang malaman kung mamahalin mo pa rin ako. Walang may dudulot ang makikialam sa mga bagay sa nakaraan. Ang mahalaga ay kung sino ka ngayon. Wala naman sigurong masama sa pag-alam sa nakaraan, Tio. Minsan nga mas mabuti pa nga yun para maitama natin yung mga dati nating pagkakamali. Maniwala ka. Kung uukatin mo pa ang mga bagay sa nakaraan, ay hindi magbabago ang mga tingin mo sa kasalukuyan. Ang mama at papa mo, Nasa kusina po. Ayaw ni Tito alamin. What if si Daya ka pala? Pinipigilan niya lang tadhana mo. Pero seryoso, kung gusto mo malaman ang past mo, kasama mo. Takot ba ako sa Tito Papa? Ang mas takot ako kapag malungkot ka. Marinig kang ba? Nag-alala niya siguro yung si Tito. First-hand experience na din. Marami siyang nakitang mga bagay. First-hand experience? Yes, he tried to rely. Hello, Tito. nahihibang ka na ba? Sinabi ko na sa'yo, walang may dudulot ang pagungkat sa nakaraan. May kinalaman pa ba ito sa nakita niya kahapon? Sinabi sa'yo ni Kiara, di matinag na katapatan sa'yo ni Kiara ha. Hanggang dito ikaw pa din ang pipiliin. Huwag niyo idamay dito si Kiara. Decision ko ito. Kahit may kinalaman sa ama mo. Sama ko. Ano ho bang inyong ibig sabihin dito? Kiara, si Papa, may kinalaman ho ba ito sa nakita niyo? Bagay na hindi mo na dapat inuungkat pa. Kung gusto mo mapanatili ang relasyon mo kay Kiara at sa pamilya niya, hindi mo na itutuloy ang kaibangan na ito. Iho de... What? Salamat sa pagdala ko nito. Salamat sa pagdala ko nito. Salamat sa pagdala ko nito. Oh, manhit. Sa tuwing nakakasalamuha ko ang mga indyong ito'y nayayamot lamang ako. Mga batugan at walang utang na loob. Ano ho bang ikinayayamot ninyo sa kanila? Hindi ba't sila'y tumutulong rin sa simbahan? Isipin mo ang lugar na ito'y parang isang hardin na pinalalago at pinagaganda nating mga private.
Subalit ang mga Indyong ito'y hindi magsisilbi kung hindi pa pinapalo. Walang inatupag kundi ang tumunganga. Hindi ba si Santiago ay isa rin Indio kung maituturing? Isa siya sa mabuting lingkod ng inyong simbahan. Si Tiago, isang Indyo ngunit may pera dahil sa pagiging testapero. Akalain niyo bang nasa bahay tayo ng isang Indyo? Paano naman ang mga ilustradong nag-aaral sa Europa? Hindi ba't sila may mga naitutulong? Sila ang pinakamasahol. Ang ibang bansa ang nag-aaral para ano? Lumaki ang ulot nagkaroon ng idea magimagsik. Hindi naman ho siguro. Sa tingin ko Ang kailangan ng lugar na ito ay isang mahigpit na kamay. Isang pare nagbabantay sa kanilang bawat takbang. Katulad na lamang ng sa aking parokya. Kundi dahil sa akin ay mangmang pa rin ang mga yan. Injus stupidos! Kung gayon ay... Mahigpit na kamay baka mo, padre. Minsan ang ganyang pamamalakad ay nakakasakal, nakakapuwing. Ating yan ting tagapagtanggol ng mga Indyo. Ano ba ang iyong tungkulin? Disiplina? Orden? Ang aking tungkulin, padre, ay pangalagaan ng ustisya. Hindi ang pamimintas at pagyurak sa dangal ng isang tao. Mga Ginoo, ipapaalala ko lamang na tayo ay nasa isang... Hostisya? Dangal? Para lamang ito sa mga taong alam kung paano ito pahalagahan. Tingnan mo ang yumaong si Don Rafael Ibarra. Nagpakita ng dangal ayon sa iyo, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Nasa ilalim ng lupa at pinagpepestahan ng mga uod. Iingat ka sa iyong mga sinasabi, padre. Si Don Rafael Ibarra ay isang mabuting tao, isang kaibigan. Ang kanyang pagkakamatay at pagkakabilanggo ay isang pagkakamali ng sistema. Kamalian? Kamalian baka mo? Erensya, isang pilibustero. Hindi nagsisimba, nangungumpisal, at nag-aalma sa patakaran ng simbahan. Maituturing mo ba siyang matayog sa Diyos? Padre Damaso, Tiniente Guevara, huminahon kayo. Tayo ay nasa isang pagtitipon. Nais natin ng isang masaya at mapayapang gabi. Hindi ko kailanman matatanggap ang rason ng Don Rafael Ibarra na yan. Tiyak kung ganyan lamang din ang kalangitan. Sa akin ay mananatili siyang hereya at isang ambisosyo. Hindi lamang sermon ng simbahan na kanyang inuusig, kundi ang kakayahan nito sa edukasyon. Kaya nga ba nasa na kanyang uniko iho? Sa Europa, hambog gaya ng kanyang ama? Hambog, gaya ng ama, ang tinutukoy mo ba ay si Crisostomo Ibarra? Sigurado ako ang binatang iyon ay mali sa iyong paratang. Sigurado ako ang binatang iyon ang pag-asa ng bayang ito. Hindi ang mga taong nangaabuso ng kapangyarihan. Ngayon, ipagpatawad ninyo. May iba pa akong kakausapin. Nakita mo? Ang militar na ito? Akala mo kung sino? Kung nasa katawan ako ni Crisostomo Ibarra, nasan kaya si Kiara? Nag-aalala na ako. Baka andyan siya sa mga babae Kinagagalak dyan. kong ipakilala sa inyo. Si Don Crisostomo Ibarra, ang nag-iisang anak ng aking mga kaibigan. Kararating niya lamang mula sa Europa. Siya nga pala ang bagong kura ng ating bayan, si Padre Damaso. Parang may Siya ba'y kamukha. nakilala mo niya? Alam ko nakita ko na to si... Kayo po pala si Padre Damas, ang matarik na kaibigan ng aking ama. Ako nga. Ngunit lilinawin ko lamang sa iyo, hindi ko kailanman naging kaibigan ng iyong ama. Attitude. Ginoo, ikaw bang sinasabi nila anak ni Don Rafael Ibarra? Ako nga Ginoo. Paano niyo nakilala ang aking ama? Kami ay Sino magkakilala siya? at lagi magkapuno. Bahala na nga. Masasabi ko, isa siya sa mararangal at mabubuting tao sa bayan ito. Ikinagagalak ko kayo makilala at malaman ang tungkol sa aking ama. Kung iyong nanaisin, maaari ba kitang imbitahan sa aming tahanan para Ano? sa simpleng pananghalian? Maraming salamat po. Ngunit ako'y magtutungo sa bayan ng San Diego bukas. Kung ganoon, sa iyong pagbabalik na lamang. Balita ko'y kagagaling nyo lamang sa Europa, Ginoo. Maaari ko bang malaman kung gaano kayo katagal na nirahan doon? Humigit kumulang po sa 7 taon. Kung gayoy, maaaring nalimot na ninyo ang Pilipinas? Malayong malayo na sa akin kinalakihan. Bagamat ang bayan ko'y tila nakalimot na sa akin, ako naman ay nakalala sa kanya. At ano naman ang iyong ibig sabihin? Ang ibig ko pong Sana sabihin, tama mga matagal-tagal sinasabi na ko. rin nang wala ako na makarinig ng balita sa bayan na ito. Ang nalaman ko na lamang ay namayapa na ang aking mga ina. Kinalulungkot namin ang pangyayaring yan, Don Crisostomo. Ano-anong mga lugar naman ang iyong naibigan sa Europa? Bukod po sa Espanya, Buti na ang lang aking pangalawang nabasa ko bayan yung diary ay alinmang mga bansa sa malayong Europa. At ano naman ba? Marunong ka naman ba magsalita ng Ingles, Don Crisostomo? Balita ko, iyan ang pangunahing lingwalo sa bansang iyan.
Isang taon ho ako nirahan sa Inglaterra. I've learned their language by communicating with them daily. At ano-ano naman ang iyong inaral sa sinasabi mong bansang iyon? Marami naman ho. Halimbawa na lamang ay ang pamumuhay ng mga bayan, sa lipunan, sa politika, sa relihiyon, gayon din sa kasaganaan at kahuraan. At wala ka na bang ibang nakita kundi ang mga yan? Hindi mo na dapat sinayang iyong mga salapi. Kahit ang mga bata ay alam ang mga yan. Mga Ginoo, huwag kayong magtaka sa paraan ng dating kura sa pagsasalita sa akin. Ganyan niya ako ituring nung bata pa ako. Nagpapaalala lamang ito noong mga panahong siya ay pumupunta pa sa aming bahay. At nakikisalo sa pagkain sa mesa ng aking ama. Ano ba ang iyong mga sinasabi? Hindi ko nga alam na nangyari yan. Naalala ko lamang ho. Matanong ko lamang, balita ko ay nalipat ka na sa pagiging kura sa bayan ng San Diego. Ano ho bang nangyari? At yan talaga ang una mong itatanong sa akin? Makalipas ang 7 taon, hindi ka man lamang marunong makiramdam? Hindi naman po sa ganoon, Padre. Nakakapagtaka lamang po na kayo ay ilipat matapos ang 23 taon niyo sa San Diego. Abay, itanong mo sa mga militar na yan, lalo na sa Kapitan General na yan, mga walang utang na loob. Padre, ayusin ninyo ang pananalita sa Kapitan General. Abat totoo naman, hindi ba? 23 taon ako naglingkod sa bayan. Tapos ganitong igaganti sa akin? Lilipatin ng bayan na para bang basahan? Hindi ba at nakabuti rin naman Ano sa po inyo? bang nakabuti? Ilan sa mga kagamitan na isya nilang naiwala dahil sa paglipat-lipat. Gaya nito, ang mahalagang kasulatan na aking pagmamayari. Ano ho ba ang mga nilalaman ng sulat na yun, Padre? Huwag niyo na lamang pansinin, magsibalik na kayo sa pagkain. Ipagpaumanhin ninyo, unahan ko na kayo sa pag-alis. Ako'y madami pang gagawin bago magtungo sa bayan ng San Diego bukas. Sandali, Dong Crisostomo. Huwag ka munang umalis. Dadating si Maria Clara. Ipasusundo ko siya sa kanyang tiya Isabel. Huwag ko kayo mag-alala. Ako'y magtutungo dito bukas bago ako magbalik sa bayan ng San Diego. Para sa Espanya at Pilipinas! Nalulugod ako makasalamuha kayong lahat. Muna, ganyan sila kapalalo. Hindi nila matanggap na masabihan ng isang pare. Akala nila sila'y importante. Ganyan ang naidudulot ng pagpapadala ng mga bata sa Europa. Dapat ipagbawal yan ng gobyerno. At ang tinyente, buong gabing kunot ang noong, ni hindi man lang nagpaalam. Matanda na'y tinyente pa rin hanggang ngayon. Gusto mo? Tinyante Guevara, kayo pala. Ginoo, nais ko lamang kayong palalahanan na mag-ingat, maging aral nawa ang nangyari sa inyong ama. Ano yung ibig sabihin? Hindi ko kayo maintindihan. Ang ibig kong sabihin, marami naging kaaway ang inyong ama at ngayon kayo naman ang siyang punteriya. Kaaway? Ang aking ama? Hindi ko kayo maintindihan. Hindi kayo sa aking tahanan. Tingin ko marami pa kayo dapat malaman. Hindi po ba ninyo alam kung ano nangyari sa inyong ama? Hindi po. Tinatanong ko po si Kapitan Tiago, ngunit ang sabi niya sa akin ay bukas na lamang niya sasabihin. May alam ho ba kayo? Alam ko, ngunit hindi madaling sabihin. Ang inyong ama na si Don Rafael Ibarra ay namatay sa bilanggo. Sa bilangguan? Ano pong inyong ibig sabihin? Totoo po ang aking sinasabi. Siya'y nasa bilangguan nang siya'y pumanaw. Ano pong kasalanan ng aking ama? Siya po ay mabuting tao. At kilalang kilala po siya ng lahat. Lalong-lalo na ho kayo. Tama ka. Si Don Rafael Ibarra ay napakabuting tao. Siya ang pinakamayaman sa inyong bayan. Ngunit maraming tao rin ang naiinggit sa kanya, lalong-lalo na ang mga praile. Mga praile? Katulad ni Padre Damaso? Oo, lalo na si Padre Damaso. Simula nung umalis kayo patungong Europa, nag-upisa na lumala ang samaan ng loob nila. Ano po bang ginawa ni Padre Damaso? Pinagkakalat niya ng inyong ama raw ay di nangungumpisal. Tinawag siyang erehe. Ang erehe ay isang pinakamalaking kasalanan. Hindi totoo yan. Ang aking ama ay mabuting tao. Alam ko, ngunit maraming kaway ang inyong ama na siya namang nagpapakalat ng maling balita. Iyon mo ba ang dahilan kung bakit siya ay nakulong? Hindi, may pangyayaring hindi inaasahan. Ano po bang nangyari? Isang araw, may nangyaring trahedya. May isang Kastilang maniningil ng buwis, isang artilyero, dating sundalo na nasa daan. Sa paglalakad ay nadaanan niya ang mga batang naglalaro. Isa sa mga batang babae ang nakabangga sa Kastila. Sa init ng uno nito ay hinabdot niya ang bata at walang habas na pinalo ng baston. Walang nangahas na mamagitan
Takot sila sa Kastila. Ngunit, dumaan ang inyong ama. Ang aking ama? Oo, nakikita niya ang nangyayari. Hindi niya napigilan ang kanyang galit. Tinakbo niya ang Kastila, hinawakan sa braso at pinagsabihan. Ngunit ang Kastila ay nagalit. Ibinangon niya ang kamay ng inyong ama upang siya isaktan. Hindi na siya nakasuntok. Ang ginawa raw ng inyong ama ay tinulak lamang niya ang Kastila at tiniasang nagupang. Namatay pagkaraan ng ilang minuto. Ibig niyong sabihin ay, hindi sinasadya ang nangyari at ipinagtanggol lamang niya ang bata? Oo, aksidente Don Crisostomo. Ngunit malayo sa sinabi ng kaaway ng inyong ama. Ano ho ang sinabi nila? Inakusahan nila ang inyong ama na sinadya raw niyang patayin ng Kastila. Sinabihan pa siyang Filibustero Herehe, kaaway ng simbahan at gobyerno. Filibustero? Ganoon na nga ang salitang iyon ay ginamit ng mga fraile para sa mga Pilipino nag-iisip, nag-aaral o lumalaban sa kanilang pang-aapi. Ibig sabihin, ang inyong ama ay tinuturing na kaaway ng simbahan, kaaway ng Espanya subversibo. Hindi totoo yan! Ng mga panahong iyon, ang salitang Filibustero ay katumbas na ng kamatayan, lalong-lalo na kung galing ito sa mga fraile. Ngunit, hindi totoo ang mga paratang nila. Totoo o hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay naniwala ang mga tao, lalong-lalo na ang Alkalde Mayor, isang taong napaka-relihiyoso. Kasama niya nagdarasal ng rosaryo sa simbahan ng kanyang mga alila para magpakita ng kabanalan. Dahil lamang doon ay naniwala siya sa mga paratang? Oo, sinamsam nila ang aklat at papel ng inyong ama. Inakusahan siyang tumanggap ng El Correo de Ultramar at ibang pahayagan mula sa Madrid. Inakusahan siyang nagpadala sa inyo sa Alemanya. Sinabi nilang marami silang nakitang sulat at larawan ng isang paring binitay. Ngunit, ano ho ang kinalaman ng sa pagkamatay ng Kastila? Wala. Ngunit ginamit nila yun para patibayin ang kanilang paratang. Sinasabi nila na ang iyong ama raw ay mapanganib. At kayo po, wala ho ba kayong ginawa? Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Pumunta ako sa Kapitan General, ang hinalinhina ng ating kasalukuyang Gobernador General. Sinabi ko sa kanya na hindi pwedeng maging filibustero ang isang taong tumutulong sa lukhang Kastila, pinatutuloy sa tahanan at pinakakain. Ano po ang nangyari? Tinawanan lamang ako na para bang nahihibang na. Anya ay mahirap ipagtanggol ang kinagagalitan ng fraile. Sinabihan lamang ako na wag na lamang ako makialam. Kaya siya'y tuluyan na bilanggo? Oo, sa tagal ng paghihintay at pagtitiis niya sa loob ng bilangguan, siya ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. At nang malapit na sana siyang mapawalang sala, siya ay binawian ng buhay. Mauna na ako. Yung malalim na ang gabi, ako'y babalik ka sa aking tinutuluyan. Maraming salamat po sa mga nalaman ko ngayong gabi. Maraming ka pang bagay na dapat malaman sa bayan ito at sa San Diego. Si Don Santiago na ang bahala magpaalam sa iyo. Mag-iingat ka sa iyong pag-uwi. Sige ho, maraming salamat po. Don Crisostomo, maging matalino at mapagmasid ka sa iyong nakakasalamuha. Hindi mo kilala ang tao sa paligid. Kiara, asan ka? Ikaw ba'y kiti-kiti? Kape, senyor. Mapait ano? Oh, ano ka ba pala? Siyempre ho, ililigpit ko pa ang tasa niyo, senyor. Mapait po ba? Hindi naman. Alam ko po ang kape hindi mapait. Ngunit ang hindi makita ang sinta, alam kong oo. Anong pinagsasabi mo? Katotohanan, marami ho akong nalalaman, senyor. Heto, gamot sa sakit ng ulo. Magandang gabi ho. Sa kahit anong version, ay mukha pa rin siyang diwata.
Mansanilla? Ang mga galaw at nasa isip mo, ha, Maria Clara, na para makikang hindi talaga. Ano nga lang kasi nila ng ginawa ng akin, Pamela? Wala na lang ho akong ginagawang masama. Nagsimba at nagdasal lamang ho akong gaya ng inyong palo. Primo Conchitidora, iyang unig ay iha. Wala atang napakinig sa misa. Lingon ang lingon sa pintuan. Hindi ko man lang nasasambit ang panato sa salita ng padre. Tumayo at nag-aayaw umalis. Tiya, ako'y pagbigyan nyo na. Hindi naman ho ako lumilimod sa pagsamba. Ano po bang isang araw na ako may kinasasabikan kaysa sa misa? Tama nga naman, 7 taon din. Ama, Ay nako, makapaglinis na nga lamang. Sila, bigyan mo nga naman ng pangalan niyang senyorita. Siguro nga tama ang sabi ng doktor. Mainam na makakalangkap ka ng sariwang hangin. Mabuti ng pagbakasyon niya. Magbakasyon kayo sa Malabon. Mayroon tayong tirahan roon. Kunin yung gamit niyo sa Beaterio. Sasamahan ka ng tiya mo roon magbakasyon. Malaboy? Mas mabuti siguro sa San Diego na lamang. Malapit na rin ang pesta ng bayan. Mas malilibang ko sa Maria. Senyor, ano po ang inyong sadya? Narito po ako upang bisitahin si Maria Clara. sandali lang ho at akong tatawagin si senyorita. Senyora, Ano yun? may naghahanap ng din ako kay senyorita Maria Clara sa baba. Tuloy ka, Iho. Salamat. Mabuti naman nandito ka na eh. Kanina pang may nangungulilas eh. Ganun po ba? Diyos ko! Diyos mio! Bigyan mo ang kahiyan aking pamangkin. Ganyan lang isang ginoo. So, ang ibig kong sabihin is, pasensya kung nabigla ka. Masaya din ako makita. Higit akong masaya. Totoong nagulat ako. Ngunit mas lamang ang saya. Gayong alam ko na kahit pa, maaaring madami kang nakilala sa Europa. Ako pa rin ang iyong naalala, hindi. Kahit pa ikay bugnutin kung matalo sa laro. Madaya ka! Hindi madaya ang pagiging ligtas sa mabilis ka. Ako'y hindi. Okay, pasidla ka. Bahuli pa, agad. Kahit mahuli ako maganda ako bata. Nausawari ko ay nag-iisa lamang ang binibining may puso na gaya mo, na kumakalinga kahit pa inayang. Patawad ho ulit. Siya. Hindi inaasahan. Ngunit hindi sapat ang halagang asignatura upang maabsuelto ka sa pananghalian ng bahay na ito, ha? Kundi isipin ko lamang na ayaw mo sa aking adobo. Pangako po, sa sunod, ako'y maaari ba? Wala. Ang init ng araw. Dagdag insulasyon upang hindi sumakit ang inuin. Ikaw lamang din ang aking naalala. Ako'y laging nakagagalitan ng profesor sa Britanya, sapagkat ikaw lamang lagi ang nasa aking isip. Kaya nga labs kong ikinalungkot at umabot.
Patid ko nga pag pinatawad mo na. Ngunit, hayaan mo akong muling humingi ng pauman. Sisikapin ko, dito na ang pinakamatagal nating pagkakawal. Ano man ang aking ama. Naniniwala ka. Kung ganoon, ako na may maghihintay sa'yo sa San Diego. Ikaw ba'y bibisita sa pesta? Oo, ayon sa payo ng doktor at ng aking ina. Kung ganoon, ako'y nasasabik sa muli nating pagkikita. Fal. Si Crisostomo iba yung alis na? Senyor, nariyan na po ang inyong sasakyan. Walang galang na ho. Maaari ho ba magtanong? Saan ho ang libingan dito ni Don Rafael? May malaking krus daw kung palatandaan, sabi ng katiwala. Kayo ho ba si Don Crisostomo Ibarra? Hindi na ho sana kayo nag-abalang pumarik. Ano ang inyong ibig sabihin? Sundan ho ninyo ako, Ginoo. Dito ho nakalibing ang inyong Nagbibiro ho ba kayo? Wala namang nature rito. Ikinalulungkot ko, Ginoo. Ngunit ako'y nagsasabi ng totoo. Dito inilibing ang inyong ama hanggang sa ipalipat siya sa libingan ng mga incheck. Anong pinalipat? Sino nag-utos? Bakit? Ang dating kura ho, si Padre Damaso. Si Padre Damaso? Ipinag-utos niyang ilipat sa libingan ng mga incheck dahil isa raw siyang erehe at pilibustero. Nasaan? Nasaan ang aking ama? Hindi ko naman ho siya inilibing sa libingan ng mga incheck sapagkat ako'y naniniwalang mas nakabubuting anuri na lamang siya. Kaya itinapon ko na lamang ito sa ilog. Pagpaumanhin po ninyo, Ginoo, ginawa ko lamang ang sa tingin ko ay tama. Kilala niyo ba yun? Si Piloso Potasio, kilalang baliw sa bayang ito. Ang sabi-sabi dahil sa taglay niyang katalinuhan, tuluyan siyang nabaliw. At kung ano-ano na lamang ang sinasabi tungkol sa bayang ito. Iwasan niyo na lamang makisalamuha sa kanya. Don Crisostomo, hinihintay kita. Paano ho niyo nalaman? Na ikay paparito. Alam mo, matagal na akong namumuhay sa mundo. At ang mga taong katulad mo na naghahanap ng katotohanan ay siyang lagi akong hinahanap. Ngunit, hindi nila nagugustuhan ang aking mga kasagutan. Ano hong kasagutan? Ang katotohanan ay hindi lagi nagpapalaya, Ginoo. Minsan ito'y nagpapabigat. Ngunit ang tanong, handa ka bang pasanin ang bigat na ito? At handa mo bang malaman na ang iyong mga kaibigan ay maaaring kaaway at ang iyong mga kaaway ay maaaring tama? Mag-iingat ka, Ginoo. Hindi lahat ng kaaway ay nakikita. Ang iba'y nakatago sa likod ng satana at krus. Crispin, bilisan mo na dyan. Hikintay si inay sa bahay. Sigurado ako may dala siyang pagkain para sa atin. Natatakot ako, Kuya. Dahil mo bang sinabi ng kura? Lasas ka tayo maaaring mo yung hindi ko na ibabalik ko na mawawalang unsa. Hindi tayo pumunta, Crispin. Huwag ka matakot. Pwede bang ibayad na lamang natin lang ang sasahurin natin dito, Kuya? 2 piso lamang ang kikitain natin. 32 piso pang nawawala. Hindi ka kasya yun. Sana pala ito kung kinuha ko na lamang ang nawawalang unsa. Para kahit hanapin na sa atin ay may ipapalik ko. Kaya mabibigyan kami bagong gamit si inay. Kung mag-alala, patutunayan natin na hindi ikaw ang nagkuha. Nasaan ang nawawalang bansa?
mula sa alkansya. Hindi kami ang kumuha, Padre. Hindi po kami ang kumuha. Mga sinungaling! Hindi ba't ikaw ang huli nagbilang ng mga onsa? Huwag niyo pong sasaktan ng kapatid ko. Hindi siya ang kumuha. Hindi mahalaga kung kayo o hindi. May nawala kayo at kailangan niyong pagbayaran. Lisbeth! Lisbeth! Siguradong matutuwa sila rito. May manok at kanin. Matagal na rin silang kinakakain ng maayos. May hinahanap ka ba? Akin lang yung sahod. Balita ako maganda ang tayangin sa sabungan. Wala nang aking kinita. Binili ko na ng pagkain ng mga bata. Wala. Wala ka talagang kwenta. Hindi mo na ba hihintay ng mga bata? Sigurado akong... Tumahimik ka nga. Pag ka na magsalita, wala ka din man sasabihin maganda. Visit. Inam! 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 Ano nangyari sa'yo? Nasa si Crispin! Naiwan siya sa kumbento. Kinuha siya ng kura dahil pinagbintangan niya kami magnanakaw. Kumuha na ako ng bimbo. Huwag ka mag-alala. Bukas na bukas ay pupuntahan ko din si Crispin. Pero sa ngayon, kumain ka muna at magpahinga. Si Itay ho, umalis na naman po ba siya? Huwag mo na siyang masyadong isipin. Sana hindi na siya umuwi. Mas mainam na tayong tatlo na lang nila, Crispin. Mas tahimik ang buhay. Huwag ka namang magsalita ng ganyan, anak. Bukas na lang po ako kakain. Gusto ko pong kasabay si Crispin. Inang! Inang, sunduin mo si Crispin. Kunin niyo po yung sakot ko. Pakikiusapan ko po si Ginoong Ibarra na gawin na lamang niya kaming tagapastol ng baka at kalabaw niya. Kesa naman parusahan ng kura. Maari ho ba akong magtanong kung nasa ng aking anak, si Crispin? Si Crispin? Hindi ba siya umuwi na sa inyo? Si Basilio lamang ang naroon. Hindi siya umuwi kagabi kung kaya't nais ko sanang ipagpaalam siya sa kura upang siya'y aking susunduin. Ikinalulungkot ko, ngunit wala na rito si Crispin. Siya'y isinuplong niya sa mga gwardiya sibil dahil sa kanyang pagnanakaw. Ang balita ko ay siya'y nakatakat at hinahanap ngayon ng mga gwardiya. Di ba't ikaw ang ina ng mga magnanakaw? Huwag mo na subukan magsinungaling. Nasaan ang mga anak mo? Hindi ko ho alam kung nasan sila. Balik mo sa amin ang ninakaw ng anak to, kundi ikaw ang dadakpin namin. Hindi sila magnanakaw. Ni isang kusing wala silang binibigay sa akin. Huwag ka na magsinungaling, sumama ka sa amin. Pakawalan niyo ang babaeng niyan. Sabihin niyo sa kura na kung nais niyang maibalik ang perang ninakaw, ay kunin niya ito sa kanyang santo. Basilio! Anak!
Nakita mo ba si Crispin? Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nabalitaan mo na ba? Nagpulong na daw ang mga kabesa sa tribunal. Ano raw mga kaganapan sa kusta? O Diyos mio, kabanal-banalan, ayon ng prosesyon 3 misa de Mayor. Tirang salapi lamang daw ang papamahagi sa kumidya at tugtugi. Ay pasiguro kung nalapian niya ng mga matatanda, walang totoo ang mga kabesa ng lapian liberal? Nagmungkahi ang samahan ni Don Filipo ng 7 gabing palabas at pitis. Isang batang kabesa ang nagmungkahi ng pagbuo ng palabas. Ngunit, tinutulan sapagkat kagustuhan daw ng mga kura. Ang aking kaibigan, ipagpaumanhin mo ang kaganapan sa tribunal. Maging ako ay hindi inaasahan na higit na kalahating araw pala ang dapat nagugulin sa pag-isip ng mga palabas. Hiling ko na sa sunod ay mas maging malakas na ang loob ng pinuno na sabihin agaran ng plano ng kura. Nang sa ganoon ay hindi na mahirapan pa sa talastasan ng mga kabisa ng lapian. Sa usapin ng paaralan, ako ay may lalakarin sa ulong bayan ukol sa mahalagang pakay. Kung ako ay palarin, ako ay susulat na muli. Ang iyong kaibigan, Juan Crisostomo Ibarra. Buong bayan ata ng San Diego ay batid na ang pagdating ng ating kaibigan. Siya nga, walang ibang bukang bibigang ina at mga kaibigan niya. Naku, mas lalo akong nasabik para sa picnic natin sa ilog. Kumusta ang iyong pagbabalik bayan? Mabuti. Nabisita mo na ba ang mga dapat bisitahin? Oo. At kumusta? Crisostomo, may bumabagabag ba sa iyo? Tila ikaw ay wala sa sarili. Wala. Siguro lamang ako ay pagod at kulang sa tulog. Huwag ka ng mga pa. Kung gayon ay magpahinga ka na muna para may lakas sa sakit mo. Siya nga pala. May nais akong hilingin sa iyo. Sa picnic ay maaari bang wag mo lang anyayahan ang kura? Ang kura? Oo, ang bagong kura. Natatakot ako sa kanyang mga titi. Pakiwari ko'y binabantayan niya ako. Kung magkausap kami ay may kakatwa siyang binabanggit na totoong mahiwaga. Kaya't sige na, maaari bang wag mo na siyang anyayahan? Hindi ko maaaring gawin yun, Maria. Labag yun sa kaugalian. At isa pa, nang makasalamuha ko ang kura, ay mabuti naman kanyang pakikitungo. Hindi ba maaaring sabihin na salo-salo lamang ang iyong balak? Ikaw, ako, at ang aking mga kaibigan. Ako pagiging. Ako ba'y pinagkakatiwalaan mo? Higit kanino. Kung ganoon ay, pagkatiwalaan mo ang imbitasyon sa kura, ay dapat namang yan. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Hindi niyo po ako kilala. Ngunit 2 araw na po ako naghihintay sa inyo dito. Senyor, tulungan niyo po ako. Kayo lamang po ang pinagkakatiwala akong makakatulong sa akin. Ang aking mga kababayan ay muhing-muhi sa aking mga maling ginawa. Senyor, pinarurusahan na po yata ako ng langit. Ano hong pinagsasabi niyo? Ang 2 ko pong anak ay nawawala. At ang aking asaway na si Ryan na yata ng bait. Senyor, tulungan niyo po ako. Ginoo, tumayo kayo dyan at isalit sa inyo sa akin ang maayos na nangyari. Ganito po. Nawala po kasi ng mga Hindi ko na po sila nakita. Tulungan niyo po ako. Hindi na ako muling sasakay ng bangka kahit gaano pa kaganda ang ayos. Naku,
Mahiya ka nga sa senyor na nag-imbita. Luciento, Senyor Crisostomo, ngunit baka susunod ay maisok ako ang aking dito pasugilo. Patawad, Senyor. Maginoo, pinapatawad na kita, Senyor. Sina, nakakahiya ka talaga. Siguradong bubuti ang iyong pakiramdam pagkapalangan mo. Siguro nga, malinamnam pa naman ang mga isda dito sa ilog. Sana nga ay may mahuli. Ilang araw nang walang mahuli sa ilog na ito. Hindi kaya'y mayroong salot? Salot? Tulad ng ano, buwaya? Buwaya? Ang lawak talaga ng imahinasyon mo, Sinang. Hindi kayo mayroon lang dagsa ng mga palaka? Crisostomo? Ako'y tutulong na sa pangangasiwa ng biwo upang masiguro nating maisda tayo sa pananghalian. Por favor, discumpel. At ikaw, hindi ka tutulong? Senyor! Buenos dias, tanong ba niyo? Wala pa ho, Ginoong. Kailap ng mga isda ngayong umaga. Kung ganoon, ay nararapat na pagtsagaan natin. Totoo nga ang aking naririnig na balita. Isa kang maprinsipyo, Ginoo. Tayo hupay. Hindi po. Dahil isa lang ang hamak ng mga isda. Mukhang wala pa rin silang nahuhuli. Siguro nga may salot talaga. Salot? Siguro... Anong ginagawa ng Ginoong yun? Nasisiraan na ba siya ng bait? Ginoo! Kabahay na ibang na? Huwag po kayong magalo. Matapot na kayahan ng Ginoong mo. Kailangan niya to. Crisostomo! 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 Ginoo, utang ko sa iyo ang aking buhay. Kung ganoon ang iyong paniniwala ay, hihingi ko ang iyong mad. Nang sa ganoon, alam ko ang kung sino ang aking susunod. Elias. Diyos mio, Crisostomo! Kung hindi ka lumitaw. Huwag kayo di lumitaw at sinundan. Isa, nakapiling ko na hapon. Ano yun? Ang mandaragit! Kay saya ng pagtitipo na ito. Gracias por la invitación, Señor Crisostomo. Inada ang Senyor Albert. Padre, ano pawis na pawis kayo? Hindi ko ubusan. Kay malas. Nakilala na ho ba ang lumapastangan kay Padre Damaso? Hindi po. Ngunit alam ko kung bakit kayo ay nagkadangatan. Senyor Albert. Ang taong yun na nagtulak sa inyo talabak, hindi ho ba? Ang mga anak ko! Nasaan ang mga anak ko? Sundan niyo ang babaeng yun. May pangakuan ko na tutulungan kong hanapin ang nawawala nilang anak. Senyora, mga nahu kayo sa akin. Ayoko! Hindi ako sasama sa mga kagaya ninyo! Mapanghamak ng mga dukha! Nawawala ang mga sakrista ninyo, Padre? Nakapagtataka. Noong nawalan kayo ng ilang onsa at karaka, ay nabulahaw ninyo ang kwartels. Ngunit ngayon sa sakrista ninyo ang nawawala, ay tila pipi ang inyong parokya. Oo, kasi ang mananagot talaga. Magaling kayong mga tuwirad, Padre. Talagang matalino ang gaya ninyong pare. Ano mo ba ang nais nyo marinig, Alvarez? Senyor, Padre, tayo ay huwag magkainit ng ulo.
Doon lamang kami sa tabi ng bangka. Inyo. Ayoko nang maglaro. Nagsisinungaling ang librong iyan. Huwag kang ampikon talo. Victoria, sabi ba naman ay magkakaisip lamang ako kung magpabalahibo daw ang palaka? Sino may pinakamabuting kapalaran? Si Maria Clara. Magtatagumpay kaya ako sa akin nilalakad? Oh, pang-apat na pahin. Ang pangarap ay mananatiling pangarap. Hindi nga nagsasabi ng totoo ang aklat na ito. Balak na paaralan, pinagtibay, nagtagumpay ka sa iyong layunin. Di ba't dapat alayan natin ng handog ang may pinakamabuting kapalaran? Ito ang aking handog. Isang paaralan para sa lalakad bata. Ano ito? Kasalanan na maniwala sa mga kasulatang ito. Higit kong kasalanan ng paninira ng gamit ng iba. Senyor Ibarra, nasaan ang Elias na iyan? Po? Isa sa mga mangingisdang imbitado mo, Senyor Crisostomo, ay isang masamang tao. Siyang nagbuhat kamay kay Padre Damaso at namahiya sa akin kay dahat ng inyong salo-salo. Paumanhin. Ngunit, hindi ko ho batid ang buong buhay ng aking mga bisita. Lahat po ay aking tinatanggap. Payo ko sa iyo, Ginoo, pag-isipan mong bawat mong hakbang para rin sa iyong ikabubuti. Isa sa pinagkakatiwalaan ng aking ama sa panahon ito ay si Mang Tasha. Hindi ko na rin naiintindihan ang mga nangyayari. Para ang lahat ay kaaway ko na. Sa panahon nito, oras na para bumisita sa aking bibig. Ano sa mga suliranin ang inyong sadya, Ginoo? Kung may sagot po kayo sa lahat ay pinagpapasalamat ko. Ang akala ko noon ay sapat ng oras upang magising ang bayan. Ngunit, mali pala ako. Sabihin mo sa akin, Ginoo, bakit lubha kang nababagabag sa mga kaganapan sa panahon ito? Sobrang nababagabag kahit hindi ka kabilang sa mundong ito. Ganoon ho ba? Paano nyo nalaman ang tungkol sa akin? Sinabi ko na sa iyo, Ginoo, nung huli tayong magkita. Matagal na ako namumuhay sa mundong ito. Saksi ako sa mga kaganapan, sa pagkakaaway-away ng mga magkakaibigan, sa pagluksa ng bayan, at sa mga kaisipang ang nais ay kasagutan. Kung ganoon, may papayo ho ba kayo sa akin? Matalino ka, Ginoo. Ngunit, alam kong alam mo ang kasagutan sa iyong suliranin. Ngunit, ang may papayo ko lamang ay hindi dapat ako ang iyong lapitan upang malaman ang kasagutan sa suliranin ninyo. Pumunta ka sa paaralan. Tanungin mo ang mga prale at alkaide upang malaman nila na kahit walang sumusunod sa kanila ay nakikinig kayo. Hindi ba't parang aksaya lamang sa oras yun? Sa mga tao nakakataas, ang maramdaman lamang nilang may nakikinig sa kanilang mga opinyon na kahit alam nilang sa loob nila ay hindi mahalaga, ay may ibig sabihin na ito. Sa inyong pangalawang suliranin, nahanap mo na ang solusyon. Hanapin mo ang madalakbay at huwag kang magbase sa anyo. Magbase ka sa marka, ang marka ng pag-ibig. Ang nais ko lamang pong idulog sa inyo ay ang ukol sa paaral. Ituloy mo ito kung handa kang may kapay. Mauna na ho ako.
Nahanap ninyo ako, Ginoo. Dumalaw kay Mang Tasyo. Ang sabi niya sa akin na ikaw ang makakasagot sa aking mga tanong. Pero una sa lahat, sino ka? Ano ang iyong ngalan? Ginoo, kahit ako ay hindi alam ang sarili kong pangalan, narito lamang ako upang gabayan kayo. Kung ganoon, nasan si Kiara? Gusto mo ba talagang hanapin si Kiara? Mukhang nagkakamabutihan na kayo ni Maria Clara, hindi ba? Wala akong panahon makipagbiruan sa'yo. Hi, Blood. Ang iyong hinahanap ay hindi pa dumarating. Ano? Si Kiara ay darating sa punto ng panahon na ito kung saan higit na sumasalamin sa kanyang pagsisisi. Anong ibig sabihin noon? Paano kami makakabalik? Gusto mo na agad bumalik? Paano ang full experience? Paano kami makakabalik? Hanapin niyong muli ako sa Noche Buena. Aginaldo ko na sa inyo kung paano kayo babalik. Wala na bang bumabagabag sa isip mo? Ako'y ayos lamang, Maria. Ano naman ang babagabag sa isip ng senyor? Ipakita mo nga sa akin ang iyong bagong atin. Mahal na mahal ka talaga ng iyong ama-ama. Kaya ganda nitong mo. Ang tunay. Kung sa bagay, hindi lang ikaw, maging itong manugang ni Don Santiago ay mahal na mahal din niya. Ay naku, huwag mo na nga akong kontrahin, Victoria. Tama naman ako, hindi ba Maria? Labis na ipinagmamalaki ng iyong ama itong si Senyor Ibarra. Mayroon pang sumistisyon na pangalan ng paaralan. San Francisco. Isang mabuting pintakas. Kinalulungkot ko, ngunit may punto si Sinang. Maging ang Padre Damaso ay iniimbatahan ng iyong sukulin. Hindi ba? Pagkat alam ni Ama na ito'y mabuting layo. Ay Mariang maawain, kay bago pa lamang ng iyong agnos, ano pinaniligay mo na? Wala naman kasi akong salapi na panglinis. Hayaan mo na. Marami naman akong alahas sa tahanan. Higit niya itong magagamit. Salamat. Hindi nagpakaingatan ang iyong kabutihan din. Baka iyan ang iyong itapahanap. Manalangin tayo! Manalangin tayo! Anak mo si Basilio. Tingnan mo ang ilong sa kumbento. Yun ang anak si Crispin. Ko na siya nadalaw dahil may sakit daw ang kura. Mayroon siyang maraming unsa. Unsa? Dadalang ko siya ng gulay! Dadalang ko siya ng gulay! Hoy! Bumalik ka rito! Anong dahilan niyo sa pagdakip sa senyora? Senyor, tungkulin ho namin na tubusin ang nagdadala ng gula dito sa bayan. Hindi na ba siya matutulungan? Malubhan ang lagay niya. Crisostomo, nakailang tawag na ako sa iyo. Parang hindi mo ako naririnig. May iniisip lamang ako. Kung tungkol ito sa sermon ni Padre Damaso, mas mabuti kung wag mo na lamang pansinin. Ayan din ang nais ko. Sana lang ay di ko nararamdaman na nililibak ang aking ama. Sa totoo lang, naiintindihan kita. Kay bigat talaga sa loob kung magulang natin ang punterya. Patawarin ako ng Diyos, ngunit kahit ako ay hawak ng punyal para sa aking mga magulang. Wala ka dapat ipag-alala. Kay bubuti ng iyong mga magulang. Wala silang kaaway. Maria, halika na. Baka hinahanap ka na ng iyong ama. Mauuna na ako. Ngunit inaasahan kita sa pananghalian. Sa seremonya ng pagbibigay ng unang bato sa bahay Arelan, ay huwag kang milapit sa ibuhos na bato. Huwag kayong lulusong sa batong ibuhay. Sumama kayo lagi sa kanya dahil nanganganib ang Diyos tayo.
Disculpen. Nasaan ang Padre Damas? Marahil po ay napagod sa kanyang ginawang sermon. Buenos dias. Senyora, senyores. Ano? Ipagpatuloy niyo ang inyong pinag-uusapan. Nabanggit lamang sa akin ni Ibarra ang mga nakatulong sa kanya sa pagpapatayo ng paaralan, tulad ng arkitekto at reverensya. Arkitekto? Ha? Katawa-tawa lamang ang mga arkitekto na yan at ang mga taong umaasa sa kanila. Mag-isa kong ginawa ang guhit plano ng simbahan. Subalit kailangan ng dalubhasa sa pagpapatayo ng paaralan. Dalubhasa? Para saan? Para sa pagkakabit ng sawali? Para lamang yan sa mga mangmang, para sa mga Indyo. Isang dulog lang namin na nakapagpagawa ng paggambutan. 8 palso lamang ang ginamit. Ulong kwarto, ikaniyo reverensya. Paano nangyari? Opo, na siyang dapat tularan na may tuturing na mabuting Kastila. Hindi gaya ng mga Indyo na natuto lamang ng konting doktor ay akala mo na dalubhasa. Ang mga taong ganyan ay may nararapat na parusa. Ang kapalaluan ay pinarurusahan. Ang mga taong buhay pa ay inuusgahan na. Gaya ng ama ng mga ulupong na namatay sa bilangguan. Sumasobra ka na! Lumayo kayo sa akin lahat kung ayaw nyo masaktan. Ang gagaling nyo magsalita para bang kayo nilinis nyo. Ang galing nyo magsalita na para bang kilala nyo ang aking ama. Puro kayo palilimbak. Siya'y mabuting tao, may dangal, at naniniwala sa Diyos. Kayong mga pare, na kayo ang ehemplo ng kabutihan na siyang ginagamit ng posisyon para lumabas tama ng tao ng kanyang layna. Wala kayong kahihiyan. Kung sa tingin nyo ay patas sa hatulan ng tao ang kapwa niya tao, ipagpas sa Diyos nyo. Ngunit ako mismo maghahatol sa inyo! What's yan? Hindi ako mimik na nilibak ako sa pulpito. Ang mga gaya niyang may posisyon ay walang hangganan. Pati ang mama ko ay dinadamay doon. Lahat kayo ay nakakita ng pasakit ang aking ama. Ngunit isa sa inyo ay walang kumibo! Sino ngayon ang walang silbi? Ha? Sino? Balita ko patay na raw si Padre Damaso. Siya na ba? Sinagot na ba ng Diyos ang aking panalangin? Ano ka bang may makarinig sa'yo? Hindi ka gagawan daw ni Don Crisostomo Ibarra. Sana ay nagtimpi na lang ang doon. Batid niyang may katandaan na ang kura. Kaya nga dapat lamang na hindi nang tipi ang Don Ibarra. Kaya tanda na ng kurang, ngunit wala lamang habag sa anak na nagluluksa. Naiintindihan ko naman ang dalamhati ng Ginoong Ibarra. Nakakalungkot lamang isipin na hindi na niya maisa sa katuparan ang pangarap ko para sa aking mga anak. Totoo, ang ganda ng layunin ng Senyor. Ngunit paano ito matutupad kung isa na siyang ekskomunikado? Tumahan ka na anak ko. Aalis din ang kanyang ekskomunyon. Dahil hindi naman namatay ang kura. Dahil siya inahimatay lamang. Isa pa, maaari tayo magsulat sa Santo Papa. Ano bang maglimos na malaking halaga? Huwag ka nang umiyak. Magang-maga lang iyong mata. Hayaan mo at akong bahala upang magkausap kayo. Anong nangyari? Ang kinakatakutan ko. Inutos ng kura na sirain ang pagkasunduan ng Maria Clara de Ibarra. Kundi ako'y mapaparusahan. Kahit na ipinagkatapat ko ang pagkakautang ng 5,000 piso, ay hindi nila ako pinakinggan. Mas mahalaga sa kanya lang kaluluwa ng langit kaysa kahit anumang salipid. Maria, tahan. Maging ina mo'y hindi tumangis. Liban na lamang nun siya naglilihit. Sa pagkakaalam ko'y darating ang kamag-anak ni Padre Damaso galing Espanya. Siya ay magiging bagong mong katipan. Ano ka ba, Tiago? Nababaliw ka na ba? Nag-alok kayo na isang katipan sa anak mo? Na para ba nagpapalit lamang ng damit? Alam ko, Isabel, batid kong iba si Crisostomo at ang mga Kastilang iyon. Nayaman lang ang mga kagustuhan kahit pinapakasalan ng mga katulad natin. Ngunit ako'y pinagbantaan ng ekskomunyon. Lagi mo na lang pinasasakitan ng iyong anak. Kaibigan mo ang arsobispo. Bakit hindi mo siya lapitan?
Ang mga arsobispo ay prayle rin. Sumusunod sila sa kagustuhan ng mga prayle. Anak, Maria, huwag ka na umiyak. Darating Kapitan General. Baka nais ka niya makausap. Baka makita ang mga mugtong mo mga anak. Senyor, senyora, dumating na po ang Kapitan General. Maria, anak, halika. Ipapakilala kita sa Kapitan General. Mauna na tayo. Hayaan mo makapag-ayos lamang ngayon, anak. Maria, nais ka raw makausap na Kapitan General. Iya, maaari po bang sabihin niyo na masama ang aking pakiramdam? Ay batid mo, hindi ka titigilan ng iyong ama. Diyos ko, bakit niyo winalay ng ganito sa akin si Ibarra? Magandang umaga, Kapitan General. Nasaan si Padre Damaso? May sakit po ang padre, kaya hindi po siya makakapunta. Ito na ba ang iyong unika iha, Don Tiago? Siya nga po, kamahalan. Mapalad ang iyong mga magulang iha. Marami akong naririnig na papuri tungkol sa'yo. Ngunit ang masigit kong pinasasalamatan ay yung pagpigil mo sa iyong nobyo noong pananghalian. Ginawa ko lamang huan sa tingin paitan. Mabuti at nasa malinaw ang iyong pag-iisip. Kung hindi dahil sa'yo ay baka wala na si Padre Damaso. Nariyan na po si Ginoong Ibarra. Ikinagagala kong muli kayong makaharap bago ko tuluyang lisanin ang bayan na to. Maiwan ko na muna kayo at kakausapin ko muna si Don Crisostomo. Ipapaalala ko lamang, Kapitan General, na ang Don Crisostomo Ibarra na yan ay isang ekskomunikado. Hangad ko ang mabilis na pagaling ni Padre Damaso. Sa tingin ko'y panahon na upang magbalik siya sa Espanya. Ikinagagala kong makilala ka, Don Crisostomo. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Isang malaking karangalan po ang ganitong pagtanggap mula sa kamahalan. Nais kong imungkahi sa hari ng Espanya na kayo bigyang karangalan sa iyong magandang mithiing magpatayo ng paaralan sa bayang ito. Maliit lamang po ang aking ginawa para pagkaabala pa ng panahon. Tungkol naman sa nangyari sa inyo ni Padre Damaso, huwag kang mangamba hanggat ako ang namamahala dito sa Pilipinas. Kakausapin ko rin ang arsobispo upang pakialaman ang iyong pagka-ekskomunikado. Kamahalan, maraming salamat. Talaga bang ayaw mo nang sumama sa akin pabalik ng Espanya? Higit na nababagay sa Europa ang iyong angking karunungan at talino. Higit na malaki naninirahan sa sariling lupain, kung saan nanirahan din aking mga magulang. Mukhang hindi ko na nga mababago ang iyong pasya. Sige na't maaari ka nang bumalik sa iyong kasintahan. At kung maaari ay papuntahin mo dito si Don Santiago. Maraming salamat, General. Hindi na dapat pang maulit ang nangyari sa pananghalian. At kung maaari pangalagaan ninyong mabuti ang kapakanan ni Don Crisostomo. Ngunit, General, bigyan niyo rin siya ng kaluwagan sa kanyang magagandang proyekto sa bayang ito. Ako na ang bahalang kumausap sa arsobispo. Maswerte ka sa iyong mamanugangin, Tiago. Kung magkukulang sa magiging padrino sa kanilang magiging kasal, ay magpipresenta ako. Maria, ako to si Crisostomo. Magbuksan mo ako ng pinto. Kung maaari ay isulat mo na lamang ang iyong mga nais sabihin. Naririnig ko si Maria. Bakit hindi ko siya maaaring makausap? Pasensya ka na, ngunit sinusunod ko lamang ang nais ni Maria. God, kung naririnig mo ako, kaawaan mo ang buhay na ito. Tabangin niyo man, Lord. Mga punyeta. Ito ba ang sinasabi nilang mukhang labandera? Abat, hindi ba iyan ang pinakamagandang mukha sa bayan?
Anong ginagawa mo? Ano ba namang kasuotan niyan? Hindi ka lalabas ng bahay na ito, Konsolasyon. Bakit hindi? Ang lahat ay nasa labas dahil sa pista. Tingnan mo nga yung iyong kasuotan. Katawa-tawa kang tingnan. Mahal! At sino namang umaawit riyan? Si Sisa po, senyora. Yung babaeng baliw. Si Sisa. Ang ina ng mga sakristang magnanakaw. Hulihin siya at palapitin sa akin. Nais ko siyang marinig ng malapitan. Ang mahal, awit ng pag-ibig, habang ako siya sa Kanta! Kanta, mujer. ¿Por qué no cantar? Mihi kay kantaras? Donya, hindi niyo ko ata naiintindihan ng wikang Kastila. Alam ko. Hoy, ikaw! Magkantar ka! Kantar, mujer! Kantar! Sana'y di magmaliw ang ating araw ng munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang aking minamahal, awit ng pag-ibig. Tama na! Tigil! Anong pinagpupulungan dyan? Labas! Baile! Baile, mujer! Baile! Magbaile ka! Gusto kitang makita sumayaw. Baile, mujer! Baile! Ahora! Baile! Hindi ka ba baile? Baile, mujer! Baile! Magbaile ka! Baile! Baile, mujer! Baile, mujer! Ano mo? Mahal! Hindi mo man lang ba ako papatiin? Kamusta ang pista? Nais mo ba na makakain? Tumigil ka! Bakit Jimin? Senyor, tulungan mo siya! Bigyan mo siya ng makakain! At gamutin mo ang kanyang mga sugat! At bilisan mo ng maayos na damit! Mahal! Santiago, ano mas mabuting bigyan ng limos? Ang krus sa tunasan na lumaki or ang krus sa matahong na nagpapawis? Alin ba sa dalawang higit na mapagsimala? Pareho sila mapaghimala, kung kaya't mahirap pumili. Pero natin silang bigyan ng limos. Mabuti pa nga, upang gumaling ang karamdaman ni Maria. May bisita ba tayo inaasahan ngayon? Wala akong maalala. Buenos dias, Kapitan Tiago. Doña Victorina, Don Tiburcio, at sino itong binatang kasama ninyo? Ay, si Linares, ang inaanak ng malayong kamag-anak ni Padre Damaso. Alam mo ba, siya lamang ay naging kalihim ng mga ministro sa Espanya. Talaga ho ba? Ginagagalang itong pakilala. Kinagagala ko rin ho, Kapitan. Ihanda mong merienda at mainom ng mga bisita. Santiago, narito ang kulay. Magandang araw po. Padre, hindi kayo nagsabi na kay darating pala. Nakikilala niyo ba sila? Sa pagkaalala ko hindi ito ang una niyo pati.
Ay, Father Salvi, buti narito kayo. Hindi ba't ikaw ang pinakamatalino naming kaibigan? Senyora, sino naman ang binatang ito? Si Linares, ang inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso. Linares, magbigay galang ka sa kura. Ikinagagalak ko kayong makilala, Padre. Ikaw rin, anak. Balita ko'y pumarito ang Kapitan General kamakailan lamang. Ang Kapitan General? Pumarito? Oo, noong nakaraan lamang. May problema po ba, senyora? Wala naman, nanghihinayang lang. Kung sana'y nagkasakit ng maaga si Maria, hindi sana'y nakadaupang palad pa namin siya. Balita ko'y may kapitaw yung kay iya. Kaya nais ko lamang siyang dalang. Siya'y nagpapahinga sa kanyang silid. Sumunod po kayo sa Padre, nakita niyo ba si Tatay Damaso? May dala ko kasi akong sulat na gubihid para sa kanya. Dadalaw siya rito kay Maria, kaya huwag kang mag-alala. May sakit nga si Maria, ngunit mapapagaling naman siya. Ano ang iyong reseta, mahal ko? Sa umaga, likin at gatas, harabe de altea, at 2 paldoras na sinaglosa naman sa gabi. Maria, iha. Ito nga pala si Linares. Nanggaling siya sa Espanya. Isang napakagandang lalaki, hindi ba? Kay ganda. Maria, kamusta? Anak ko, kamusta? May masakit ba sa'yo? Tahimik ka lang. Magpagaling ka at ipagdadasal kita. Talagang mahal na padre ang kanyang inaanak, di ba? Hindi na nakapagtataka. Para na rin siyang ama ni Maria. Halina't muna't merienda sa sala. Hayaan muna natin makapagpahinga si Maria. Padre Damaso, siya nga po pala si Linares, ang inaanak ng inyong bayaw na si Perdinis. Ikinagagalak ko kayong makilala, Padre. Ikaw pala si Linares. Nabalitaan ko nakapagtapos ka ng abogasya sa Espanya. Opo, Padre. Sa Universidad Central po. Magaling. May dala ka bang sulat? Ikaw ay nangangailangan ng trabaho at mapapangasawa. Sa trabaho ay madali lamang yan sapagkat ikaw ay nakapagtapos ng abogasya sa Espanya. Sa pag-aasawa naman ay pag-uusapan namin ni Kapitan Tiago. Hindi ba, Tiago? Opo, Padre. Nagpamisa na ako at nangako magbibigay ng gintong tungkod para sa Birhen ng Antipolo. Tingnan ninyo, unti-unti nang bumababa ang lagnat ni Maria. Epektibo ang aking gamot. Totoo iyan, napakagaling talaga ng mahal kong asawa. Malaki rin naman ang papel ng kanyang pangumpisal para sa tuluyan niyang pagaling. Daig ng isang malinis na budhi ang anumang gamot. Aba, Padre, kung hindi dahil sa mga gamot ng aking asawa, hindi gagaling agad si Maria. Senyor, ako'y may nais sabihin sa inyo. Kung gusto niyong patunayan ng kapangyarihan ng kumpisal, di pagkumpisalin niyo si Doña Consolacion. Baka kayo do'y sumuko. Tapos sabi kay Tia Isabel, naihanda si Maria para sa isang kumpisal. Gagawin ko po, Padre. At bukas, ipaghahanda ko siya ng biyati ko para sa tuluyan niyang pagaling. And then, hindi ba sumulat si Crisostomo? Ang balita ko ay may inaasikaso ang senyor. Inaasikaso niyang mapatawad ng arsobispo ang kanyang ex-communion. Ex-communion. Dahil sa akin. Senyorita, hindi niyo ho kasalanan iyon. Maria, ihanda mo ang iyong sarili. Muli ka mamumpisal mamayang gabi. Opo, Andeng, iwan mo muna kami. Maria, bago ka mamumpisal, nais kong sulatan mo si Ibarra. Sulat? Ano kung isusulat ko? Nais kong sabihin mo sa kanya na kalimutan kami. Tia, hindi ko po kaya.
Kailangan. Para sa kabubuti mo at para sa kabubuti niya. Hindi pa yan sa ngayon. Maghanda ka para sa pangungumpisan. Magkagabi na. Mang Pablo, lisanin na ninyo ang pamumuhay na ito. Sumama na lamang kayo sa akin. Ituring ninyo akong anak, tal kayo na rin ang kumupkop sa akin. Ito na ang nakagisnan kong buhay, Elias. Ito na rin ang aking ikamamatan. Alay ko na rin ito sa aking anak na inabuso ng mga Kastila. Kung hindi ko na ho kayo mapipigilan, ay hayaan ninyo na humingi muna ako sa saklolo sa Ginoong Ibarra. Mayroon siyang koneksyon sa nakakataas. Huwag muna kayong magpadalos-dalos. Kung maging kapanalig man natin ng Senyor, ano naman ang tsansa na pakinggan din siya ng mga itaas? Ipapahamak lamang niya ang kanyang sarili. Kung sakaling hindi tayo mapagtitiyan, ay saka na lamang natin ituloy ang pagkaklas. Sa ngayon, ay mag-ingat muna kayo. Sige, alang-alang sa iyo. Pangit! Kay pangit ang bahay ng mga Indyo. Kay tagal ng panahon, ni hindi man lang umasenso. Mahal ko, tama naman na. Tumigil ka! Tumingin ka sa dinaraanan mo! Abot, anong ibig sabihin niya? Ang bastos naman ng babaeng yan. Mahal ko, huwag na. Hindi. Hindi ako mapapayag bastusin ang babaeng yan. Anong problema mo? Ikaw ang problema. Pilit na nagiging Europea. Pero kitang-kita pa rin naman ang pinagmulan. Labandera. Labandera? Ikaw ang labandera! Hindi ba tagalaba ka lamang ng damit ng mga sundalo bago mo napikot ang alperes? Hay! Wag mo akong itulad sa'yo na yumaman lamang dahil sa panggagancho. Anong sinabi mo? Mahal ko, ang tungkod ko. Alam mong hindi ako nakakalakad kapag wala iyan. Sawari ko'y naiingit ka lamang sa akin. Hay! Punyeta! Sana ko maiinggit sa'yo. Sa buhok mo? Sa kulot mong salot? Konsolasyon! Itigil mo yan! Pero mahal, halika na! Umuwi na tayo! Punyeta! Hindi mo man lang hinamon ang duwalang alperes. Kay ganda ng iyong mga pananamit. Ngunit kung umasakay parang hindi tunay na lalaki. Mahal ko, alam mo naman na ako'y pilay. E di sana, hinamon mo siya ng revolver. Mahal, alam mo namang hindi pa ako nakakahawak ng ganun. Puro kadahilan. Si Linares na lang kaya. Marapat niyang hamunin ang duwalang alperes. Kung hindi siya marapat ipakasal kay Maria Clara. Halika, singilin natin ang utang ni Kapitan Tiago. Mahal ko, matagal na panahon na Hindi yun. pwede, sayang din yon. 5,000! Yes, sir. Si Maria po. Ibarra, iho. Kamusta? Kay gandang balita, iho. Tunay po. Kaya nais ko po sana makita si Maria. Asan po siya? Ibarra, si Maria ay nasa bayan kasama si Linares. Ano po? Dumalo ako sa inyong bahay. Dala ang magandang balita. Ngunit ikaw pala ay abala. Senyor, Mukhang uulan, senyor. Mas mabuti pa sigurong ihatid niyo na si Maria sa tahanan nila at kagagaling lamang niya sa sakit. Mabuti pa. Maaari ba akong pumunta sa inyo bukas? Alam mong laging bukas ang aming tahanan para sa iyo. Kung ganoon ay magkita tayo bukas. Ipagpasawalang galang na po ninyo, senyor, ang pangingimbita ko sa inyo. Nais ko lamang kayong makausap sa liblib na lugar. Masisela na ako yung babangitin. Kung ano man yun ay maaari mo sa akin sabihin. Senyor, ako'y tagapaghatid lamang ng mensahe mula sa mga apo ng bayang ito.
Nais kong hilingin sa inyo na ilugod mo kay Kapitan General ang mga pasakit na dulot ng mga namumuno sa bayang ito. Alam ko, nakalulugdan ka niya. Ilyas, sa mga nangyari sa nakaraan, ay nauunawa. Ngunit alam mo din na wala na akong magagawa sa suliranin ng bayan na ito. Ano pong ibig niyo sabihin? Kayo din po ba'y naniniwala na ang gawang marahas ay sangkap sa mabuting layunin? No, hindi. Ang naiisip ko ay maliit na tao lamang ako kumpara sa sakit ng lipunan. Malubhan ang sakit ng bayan. Kaya natatakot akong mahapding gamot lamang ang lunas para dito. Ang pagpapahina sa Guardia Civil ang unang hakbang, senyor. Sila ang ginagamit ng pamalang ito upang gawing panakot. Hindi ba't ikakapahamak ng bayan na ito kung hihina ang pwersa ng mga gwardya? Mas maniniwala pa ho ako kung ang dahas ay tinutuon nila sa tunay na panganib. Ngunit, senyor, sa mga nakarang pangyayari tilay, ang mga kalupitan nila ay nagiging mitya ng mas malalim at mas lumalalang krimen. Kung sakali ako ay sumulat sa Kapitan General, ano ang aking sasabihin? Nadinggin ang mga payo ng mga mamamayan tungkol sa pamamahali ng mga praile. Dumalaw ka kay Ginoong Tasio noong nakaraan. At ang sinabi niya sa akin ay, ni minsan ay hindi masama ang yumuko kung kinakailangan. Kay pait na payo, senyor. Paano ako yuyuko sa mga taong taas noo na kung saan sila ang dahilan ng maraming pagkakasawi? Ano ang iyong isip? Gaya niyo, Ginoo, ang buong angkan ko ay may buhat na pasakit mula sa nakakataas. Sila ang nagbintang sa aking mundo. Pinagbintangan siya nang walang kaalam-alam hanggang siya'y magpatuwakan. Ipagpatawad. Labis ang aking hihingi sa inyo. Akala ko lamang ay dahil naranasan mo na ang kalupitan at ang pagyurak nila sa iyong ama. Kaya akala ko ay naiintindihan mo ang galit na aking nararamdaman. Naiintindihan ko. Salamat, senyor. Ako'y aalis na. Saan ka papanik? Sa bayan, senyor. At pasabi kay Kapitan General, kung ako ay uusigin niya, handa na ako. Nakausap mo na ba si Elias? Hindi. Mahilap ang tao na yun. Ngunit sinagip siya ni Don Ibarra, kaya nakakasiguro kung kapanalig natin siya. Kayo ba ang iniintay namin? Oo, kami nga. Nasundan kami kaya't maghiwa-hiwalay din tayo. Bukas ng umaga ibibigay sa inyo ang armas. Ika-8 ng gabi ang pagsalakay. Pagpasok ninyo sa kumbento ay isisigaw ninyo ang Viva Don Crisostomo Ibarra. Paano kung mabigo tayo? Buhay mo ang bayan. Mukhang ako'y nahuli na. Marahil ay babalik naman sila. Kayo ho ba'y naglalaro ng baraha? Kung inyo pong ibig. Quadro! Sa fuego! Talo kayo! Bukas ho ng gabi, kayo ba'y may sandata na? Paano niyo lalabanan ng patay? Ang mga nga nangyayari ba ay nakaayon sa nakasulat? Senyor, Nag-ito na si Don Pilito bilang kapitan. At ngayong gabi, may nagbabadyang panganib, hindi ba? kung namin namang malalaman, Manlalakbay, sabihin niyo, nagtagumpay ba ang pagbabago ng mga kabataan? hindi pa tuluyan. Ngunit malayo na ang kanilang narating. Hindi gaya ng panahong ito. Mapababait lalaki man ay mahaba na ang ginugugol sa eskwela. Nalagpasan na nila ang mga ninuno. Marami na ang ibig manguna kaysa ang maging pabigat. Mga progresibong kabataan, mga aktivista. At kung ganon, ay hindi naman pala. Walang saysay ang mga trahedyang ito. Hindi po. Sisikapin ko. Susubukan ko. At kung ganon, maaari bang sabihin mo sa iyong tagapaggabay na ako'y puntahan upang bago man lang ako mamatay ay may nais akong sabihin sa kanya? Sisikapin kong dalhin dito si Ginoong Ibarra, Tatang. Kung ano man ito, Padre, sana'y mahalaga. Oras na ito ng pahinga namin mag-asawa. Huwag ka nga magbiro. Ito ay mahalaga.
May babae na umpisa sa simbahan at ayon sa kanya ay may pagsalaki na magaganap bukas ng gabi. Ano? Magpadala ka ng 4 na silid sa kontento at huwag mo nang gabalayan ng iba pa upang hindi makatunog ang iba pang sasalakay. Tumilos ka ng mabuti upang sila ay mahuhuli. Ikaw ba ay nakakasiguro? Oo. Kung ganoon, maaasahan mo ang aking sipil sa kumbento. Ano't balisang balisa ka? Ginoo, may magaganap na pagsalaki bukas ng gabi. Babanggitin ang iyong ngalan. Sunugin na natin ang mga dokumento na magpapatunay at magdidiin sa iyo. Ano ang sinasabi mo? Ano mo tong mundo na to? Siya ang nuno ko. Narito ako, nagliligtas ng apo na nagpahirap sa aking nuno. Ihanda mo na, Ginoo, ang iyong sarili. Dahil sa darating na araw, ay tila'y paglalaban na tayo ng Panginoon. Hindi ba nagsabi ang batang si Nyaris na paparito siya ngayon? Hindi ba siya nagsabi sa'yo, Maria, kung ba't wala pa siya rito? Hayaan niyo na po siya. Sana nga hindi naman. Maria! Bakit tila hindi nababawasan yung pagkain, Maria? Wala po akong gana, Tini. Maaari po bang pinunta na kami ni Sinang sa may piano? Sige. Magsabi ka na lamang kapag ikay nagugutom na. At tanungin mo na rin ang kura kung nais niyang saluhan kami rito. Opo, Tini. Tama, umalis lang ha. Huwag kang mag-alala, aalis din yan. Sa tingin mo darating po si Ibarra? Sigurado akong papunta na yun dito. Sinabi ko na sa'yo nandito na siya. Miss Maria! Ano nangyari? Nasa si Maria! Anak! Padre Cura! Manood kayo! Wala nang panganib! Nasaan ang kura? Baka na baril. Napatay ata ang kura. Padre! Kasosto mo! Bumirmi ka rito! Mapanganin sa labas! Kailangan ko pong tingnan kung anong nangyari. Babalik ako, pangako. Mahal mo kayo! Hindi na kami muli mapasok sa patio! Sumagot kayo sa aking katanungan. Ang pagsalakay niyo ba ay utos ni Don Ibarra? Hindi! Ay tigas ng ulo! Patayin niyo na lamang ako! Patayin niyo na lamang! Ako na makapili ko ng Diyos! May nalaman niya na paghihiganti lamang ang nais ko! Sin Valor! What? Patay na ata to, senyor. Está muerto! Walang silbi! Kunin pa yung isa!
Labas ako! Sandali! Sina ako! Senyorita, nariyan na po ang mga bisita. Ikaw ba ay gising na? Kailangan niyo na raw ho magbihis. Tutulungan ko na po kayo. Hindi na! I mean, kaya ko na. Ako na magbibigay sa sarili ko. Tila o ay araw-araw may piging doon sa tiyango. Hindi naman. Sa mga oras lamang na may kailangan ipagdiwang. Patawarin mo ako, Tiago. Siya nga naman. Marapat lang niya ipagdiwang ang kasal ng iyong pinipigilan. Magpapakasal siya ngayon, iniusik ang dati mong katupad at malapit ng mga ko. Hindi ba ganun naman dapat? Kapag nawala ang isa ay papalitan agad. Totoo po bang lilipat na kayo ng bayan? Atas ng tungkulin ako yung mamalagi sa Maynila. Kayo naman ay Ako rin po ay lilipat sa ibang bayan. Kailangan ako ng pamahalaan upang pangunahan ang pagtubi sa mga erehe at pulisden. Magpapalipat-lipat po kami upang ubusin sila. Ano na ho ang plano sa nadakip ng si Ginoong Ibarra? Hindi malayo matulad sa binitay noong 72. Sana'y nag-ingat ng mabuti ang binatang yan. Sana'y di siya nagtiwala sa kanyang mga liham. At ang mga manghusig ay di pinatsin ang mga sulat na walang kabuluhan. Sinisiguro ko siya ay mapapawalang saan. Ang mga liham? Ano ho ang ibig sabihin ninyo, Teniente? Ang mga liham na pinadala niya sa isang babae na magbalik sa Europa. Walang saysaya sa kaso. Di pa na lang sa isang linya ukol sa pamahalaan. At ang testimonya ng mga tulisan, Binalang halaga ng abogado ni Ginoong Ibarra. Inamin ng mga tulisan na wala silang ugnayan kay Ibarra. At ang nakausap lamang ito ay tinupat na patunayang kaaway ni Ibarra. Marahil ang sukat ng konsensya ay nagpatiwakal. Maging ang sulat ng tagpuan sa kanyang kamay ay huwal. Kay bigat na paratang iyan, Teniente. Kung hindi totoo, paano napunta sa mga tulisan ang liham ng Ginoo para sa dalaga? Diyos ang nakakaalam! Pinabati kita, binibini. Kay galing ng pagkakabigay mo na sulat. Titiyak ko ang buhay mong matiwasay. Maria! Saan ka pupunta? Maria, anak, Senyorita, lubayan niyo ako! Magandang araw, Binibini. Ako si Marcela ngayong araw. Ano ang opinion mo sa pagtaka sa sariling party? Ano? Game? Sundan mo lamang ang ilog nito. Sa ikalawang metro, may matatanaw kang tahanan. Sa akin yun. Doon ka muna maglagi. Sa ilalim ng puno, sa likod nito, may nakabaon na alahas. Gamitin mo yun upang makapaglibang bayan ka. Matalino ka, mayaman, at higit sa lahat, may kaibigan ka sa Espanya. Malinis mo din ang iyong pangalan. At kung kaawaan ka, makakauwi ka din. Paano ka? Hindi ka ba sasama o iligtas ang iyong sarili? Iligtas ang sarili? Sumama ka sa akin. Doble ang sakit ang iyong pinagdaan. Kung sa tingin mo ay meron akong pagkakataon o second chance, mas lalo ka na iwas. Sumama ka sa akin sa abroad. Maging magkaibigan tayo. Pareho tayo ng hinunako. Pareho nating hilumin ang sarili natin sa ibang bansa. Sa ibang panahon. Ang pagkakataon na ito, Ginoo, ay para sa iyo. Hindi tulad ko. Ikaw ay may pagkakataon na lumigaya sa ibang bansa. Kahit pang totoo na may pagkakataon na kasawian ko ay mabago sa ibang bayan, mas nais kong maging matapat sa hinagpis ng aking lupang sinilangan. Alam ko maunawaan mo ako, Ginoo. Ikaw rin ay minumutya. Nagkataon lamang na ang pagmamahal at katapatan ko ay nasa bayan. Hindi pigati ang masawi para sa kanya, pagkat dito ako nabibilang. Sa bayang ito at sa lupang ito. Ngunit ikaw, Ginoo, hindi ka nabibilang dito. At kapuputan mo kung tuluyan ng malaso ng galit at sama ng loob ang iyong puso at diwa. Kung ganoon,
Paalam. Paalam, senyor. Tumigil ka nga, sis. Nahuhuli tayo ng guardia sa ingay ng pacing mo eh. Bakit wala pa sila? Sabi mo dito sila dadaan. Paano ka nahuli na silang mga gwardya? Eh di para sa advertisement ako, ililipad na lang kita. Ibarra, Diyos mio, patawarin mo ako. Complex RQ. Maria, si Elias na saklam sa akin at pinatawad ako. Paano ako magagalit sa'yo? Hindi ko intensyon na mapahamak mo. Hindi ko akalain na magagamitin nila ang liham sa akin laban sa'yo. Patawarin mo ako. Maria, Wala akong magawa. Napilitan ako. Parte ng pagkatao ko ang kapalitang sulat, Ibarra. Wala siyang pagtitilitan. Wala akong pagtitilitan. Patawad, Ibarra. Sorry. Sorry. Umupa. Sorry. This stupid house. Yes? Kiara, Chan! Chan, oh my God. Anong ginawa ko? Kasalanan ko to. nakakulat mo. Ipinahamak kita. O ni Maria. Familiar ties. Hulaan mo kung sinong ama ko. Aking famous number 1 fan to. At least, consistent na kita niya sa akin. Hanggang dito. Hindi ka nakakatuwa. Ang sabi ng nagbigay ng sulat sa akin, hindi daw tayo maaaring makasal kung walang basbas ng aking ama. Sumang-ayon na si Maria. Utang na loob sa ama. Naiintindihan ko. Ngunit, pinakailangan kong lumisan kaya. May nalaman akong hindi tayo maaaring isawi. Dahil hindi na tayo makakabalik. Alam mo ba yun? Wala sa description. Neglectful ang advertisement. Nasa panganib ka. Ano nang gagawin natin? Sasama ako kay Elias. Sa tirahan niya. Susulat ako ng daan patungo sa kanila. Doon kita hahantayin sa gabi ng Notre Dame. Aalis tayo dito. Hanggang sa sandaling iyon, ay ingatan ng masaya. See you? Sa pagbalik natin, bad ka muna sa pagpili ng road trip natin. Maria, kung ano man ang ikinagagalit mo kay Linares, Huwag niyong banggitin sa akin yun ngayon. Mahal niyo po ba ako? Maria, anong klaseng tanong ba yan? Ika'y mahal ko. Kung ganun ay ipagtanggol niyo ako kay Ama. Kumbinsihin siyang sirain ang kasunduan ng kasal ko. Maria, Naiintindahan ko ang pagpayag ko sa kasal para maligtas si Ibarra. Utang na loob na rin sa pamilyang ito. Pero ngayong wala na si Ibarra, ngayong sa mata niyo ay nagtagumpay kayo na lumipigin siya, wala nang dahilan upang maituloy pa ang kasal na ito. Maria, utang na loob sa iyong ama. Ano ba ang iyong sinasabi? Alam nating dalawa kung ano ang aking sinasabi, Ama. Patawarin mo ako! Maria, patawarin mo ako! Batid kong ako ang dahilan ng iyong kasawian. Ngunit maniwala ka, anak ko. Kaligayahan mo lamang ang hangad ko. Alam kong mabait ang iyong kababata, Maria. Subalit ako'y napupuot sa kanya. Sapagkat alam kong kalungkutan lamang ang iyong dadanasin. Nais kong ihanap ka na mapapangasawa at magkaroon ng supling na uutos at di uutusan. At hindi mo yun makakamit sa taong palaging hinahanap ng pag-uusig. Tama na, tama na! Maria! Walang iba para sa akin sa buhay na ito maging sa sunod. Kung hindi si Ibarra, ay mas gugustuhin ko pang magmadre o mamatay. Magmadre? Mongha? Anak ko, hindi mo alam ang nangyayari sa likod ng kumbento. Matanda na rin ako at hindi na rin magtatagal ang proteksyon ko sa iyo. Pakiusap, huwag mong gawin ito. Matututunan mo din ibigin si Linares.
bahay na ito. Oh, Diyos ko! Diyos ko! Sige, magmonga ka! Basta't huwag ka lamang mamamatay. Kumbento o kamatayan! Panginoon, kung ako ay iyong parurusahan, ako na lamang. Iligtas mo ang aking anak. Noche Buena na ho. Nais kong umuwi sa amin at bigyan ng regalo sa Pasko ang aking ina. Ang pag-uwi ng isang anak. Ina, ako to si Basilio. Ako to. Ina, ako to. Aray. Patawad mo yun ako. Nandito na ako. Inang! Gising po! Inang! 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 Ginoo! Ginoo! Tulungan niyo po ako! Ang inang ko! Tulungan niyo po kami! Ginoo! Tulungan mo ako! Higit na makakatulong kung naghahanap ka na ng panggatong. Hindi ko na maliligtas ang iyong ina. Kahit ako, hindi ko na rin alam kung paano ko ililigtas ang aking sarili. Maski ang bayang ito, hindi ko na rin alam. Kay Lugmok, dahil tila hindi ko na masisilayan ng libukang liwayway. Kayong mga nakakakita, huwag niyo siyang kakalimutang batiin. Dahil sila ang mga nalugmok sa dilim. Bilisan mo na. Sandali lang, naguguluhan ako. Anong ibig mong sabihin na wala ako magagawa? Anong silbi ng mag-time travel kung bystander lang din pala ako dito? Panonoorin ko na ang sarili kong mamatay o ang mapahama kaming lahat? May konsepto ng balance ang mundo, senyorita. Handa ka bang ibayad ang kasalukuyan mo para baguhin ang trahedya na nakaraang ito? Inimbento ang real life hindi para baguhin ang nakaraan. Pasilip lamang ito. Ang mga trahedya nangyayari dito ay nakasulat na't hindi na mababago pa. Ngunit ang mga trahedyang mangyayari pa lamang ay maaari pang maagapan kung may isa sa tama lang mga nagkakamali. Hindi ko maintindihan. Ang sabi mo walang mababago. Nangyayari lang ang mga trahedyang ito dahil sa mga tao. Ang balak ng real life ay bigyan sila ng salamin
upang magsisi in hope na kung mas mabuti or may compassion ng mga tao ay hindi na masasulat pang muli ang mga kasawian. Hindi mo na sila maililigtas pa sa panahong ito. Ganap na ang mga nangyayari dito. Ngunit Kiara, honest lang, sa panahon mo ba ay wala ng Sisa, Crispin, Basilio o kahit Don Rafael na kaawa-awa? Wala na bang Padre Damaso or Salvi na kailangan sugpuin? Sila ang mga nabubuhay pa, senyorita. Kung may kailangan kang iligtas, ay sila yun. Naiinis akong may punto ka. Ano, tama na ang drama? Hanapin na natin ang boyfriend mo bago tayo mahuli ng mga Guardia Civil. Alam mo kung nasan siya? Mag-aalok ba ako kung hindi? Maligayang Pasko sa inyo. May maligaya ba sa Pasko nito? Hindi pa nga ata Pasko sa time niyo, no? Anyways, nandito na yung pamasko ko. Sana nahanap ninyo ang hinahanap ng inyong pagkatao. Kaya kayo sumama ng rilan. Uuwi na kayo. Ikaw, dito ka na lang ba? Maglalagi ako kung saan ako kailangan Ginoo. Tumulat ka. Ikwento mo kung paano ito matatapos. Hihintayin ko ang sulat mo. Ayaw, malilisi. Actually, hindi ko din alam. Handa ka na bang bumalik sa kasalukuyan? Oo, handa na ako. Nakabalik na tayo. Oo nga. Meron ba problema? Sagutin mo muli ang mga tanong ko sa iyo. Mahal mo pa rin ba ako sa kabila ng mga nakita mo? Oo. At gaya rin ang una kong paniniwala, wala akong pinagsisisihan sa aking mga ginawa. I did what I had to do that time. Kung meron man akong pagkakamali, handa ko. Speaking of, Saan ka pupunta? may ama-amahan lang akong dapat pagbayaran. Ang kapal ng face. Nag-swim down ba sa lake na to?